Part Malinaw. Masangsang ang amoy ng basang lupa. Humihikbi ang hangin sa paligid, tila may bumubulong mula sa kawalan. Ako si Lucas, isang adventurer na sanay sa hamon ng kalikasan, pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam ko. May malamig na presensya na parang nakasunod sa bawat hakbang ko. Nagsimula ang lahat nang marinig ko ang isang sigaw mula sa loob ng kagubatan. Isang sigaw ng babae puno ng takot. May tao ba diyan? Sigaw ko habang iniilawan ng flashlight ang madilim na landas. Ang liwanag ay tila nalunod sa dilim ng kagubatan. Walang sagot. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aking paa. Napahinto ako nang may makita akong anino sa malayo. Hindi ko alam kung tao ba o hayop. Sino ka? Tanong ko, ngunit muling katahimikan ang bumungad sa akin. Nang bigla kong maramdaman ang malamig na kamay na humawak sa aking braso. Napalingon ako, handa ng lumaban. Ngunit isang babaeng basang-basa at nanginginig ang nakita ko. Tulungan mo ako, aniya, halos hindi na marinig ang boses dahil sa takot. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko habang inaalalayan siya. Napansin kong may mga galos ang kanyang braso at tila may natuyong dugo sa gilid ng kanyang noo. May sumusunod sa akin, sagot niya, ang mga matay puno ng takot habang paulit-ulit na tumitingin sa likuran. Tumingin ako sa paligid ngunit wala akong nakita. Wala naman akong nakikita, baka hindi mo sila makikita, nararamdaman mo lang. Putol niya sa akin sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero ramdam ko rin ang kakaibang lamig sa paligid. Tumayo ang balahibo ko. Hindi ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganito sa kagubatan pero ngayon parang mas mabigat ang presensya. Anong pangalan mo? Tanong ko habang naglalakad kami papalayo sa pinanggalingan niya. Clara, maikli niyang sagot. Ikaw? Lucas, paano ka napadpad dito? Hindi siya agad sumagot. Halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Pero bago pa man siya makasagot, napahinto kami nang may marinig kaming malalim na ungol mula sa ilalim ng lupa. Anong tunog yon? Tanong ko, pilit na inaaninag ang paligid gamit ang flashlight. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sagot ni Clara, nanginginig ang boses. Nanggaling sila sa ilalim. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung ano sila, pero hindi sila tao. At kung hindi tayo aalis agad dito, baka hindi na tayo makalabas ng buhay. Napatingin ako sa lupa. May bahagyang paggalaw. Para bang may gumagapang sa ilalim. At sa bawat segundo, lumalakas ang ungol. Takbo! Sigaw ni Clara sabay hila sa akin. Tumatakbo kami sa gitna ng dilim, ang mga paa namin ay sumusuong sa putik at naglalaglagan ang mga sanga sa aming dinadaanan. Ang tunog mula sa ilalim ay parang bumubulusok papalapit. Bigla akong nadapa at nang tumingin ako sa likuran, nakita ko ang isang bagay na tila humuhukay mula sa lupa. Madilim ito at hindi ko maaninag ang itsura, pero ang sigurado ako hindi ito normal. Lucas, tumayo ka! Sigaw ni Clara, ngunit bago pa ako makatayo, may malamig na kamay na humawak sa aking binti at pilit akong hinihila pababa. Ang malamlam na liwanag ng buwan ang tanging gabay namin ni Elisa sa gitna ng makapal na gubat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin, na tila ba isang babala ng paparating na panganib. Ang mga puno ay nagmistulang mga higanteng nagmamasid, tahimik ngunit puno ng lihim. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano kami napadpad sa sitwasyong ito. Dalawang estranghero na walang ibang magagawa kundi ang magtulungan. Nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Eliza habang marahan niyang hinahaplos ang kanyang braso. Tila may kakaibang presensya na bumabalot sa paligid, isang uri ng enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Oo, sagot ko habang pinipilit kong huwag magpahalata ng takot.
May kakaiba rito, parang may nagmamasid sa atin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ng bakas na iniwan ng mga yapak sa maputik na lupa. Ang bawat tunog, ang pagkaluskos ng mga dahon, ang pag-aspas ng hangin, ay nagdadala ng alingawngaw ng panganib. Hanggang sa narating namin ang isang lumang tulay na yari sa kahoy, tila ba ito ang hangganan ng aming paglalakbay. Dapat bang ituloy natin ito? Tanong ni Eliza. Habang nakatitig sa tulay na tila ba ito'y isang patibong, wala na tayong ibang mapupuntahan. Kung bumalik tayo, mas delikado. Napagtanto ko na wala nang atrasan sa aming sitwasyon. Kailangang harapin namin ang anumang naghihintay sa kabilang panig. Habang tinatahak namin ang tulay, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, parang tinimbang ng bawat pagdududa at takot. Sa kalagitnaan, bigla kong narinig ang isang tunog, isang ungol na nagmumula sa ilalim ng tulay. Agad akong huminto at tiningnan si Eliza. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng parehong pag-aalala. Baka hayop lang, bulong ko, kahit sa loob ko'y alam kong hindi ito totoo. Ang tunog ay hindi natural, may halong hindi maipaliwanag na hilakbot sa bawat alingawngaw nito. Patuloy kaming naglakad, ngunit bago pa namin marating ang dulo ng tulay, isang malakas na kaluskos ang pumukaw sa aming pansin. Sa gilid ng tulay, may aninong gumagalaw. Isang anyo na hindi namin mawari kung tao o hayop. Bago pa man namin ito malapitan, bigla itong naglaho na parang usok. Anong nangyari? Tanong ni Eliza. Ang takot ay hayag na sa kanyang tinig. Mayroong kung ano sa ilalim ng tulay, sagot ko, habang tinitingnan ang paligid sa pag-asang makita itong muli. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, isang malakas na ugong ang pumuno sa hangin. Ang lupa ay tila bayumanig at sa ilalim ng tulay ay may lumitaw na liwanag na pumupunit sa kadiliman. Isang portal, naglalagablab, na parang bumukas mula sa kalaliman. Anong ginagawa natin? Tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong wala kaming ibang pagpipilian. Ang portal ay tila ba isang tawag, isang pinto sa kung saan kami dapat pumunta. Walang ibang paraan kundi ang harapin ito, sabi ko. Sa pag-asang tama ang aking desisyon. Humakbang kami patungo sa liwanag, ang bawat hakbang ay tila ba isang pagtalon sa kawalang katiyakan. Nang marating namin ang gilid ng portal, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Sa loob nito ay may mga imahen na tila ba mga pangitain, mga lugar na hindi namin kilala, mga tao na hindi namin nakikita. Ngunit bago pa kami makapasok, isang malakas na hangin ang pumulupot sa amin. Tila ba itinutulak kami palayo. Ang portal ay biglang nagsara at ang liwanag ay naglaho, nag-iiwan ng kadiliman na mas makapal kaysa dati. Bakit hindi tayo makapasok? Tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit sa pag-aakalang wala na kaming pag-asa, bigla kong naramdaman ang isang bagay sa aking bulsa. Ang lumang susi na nakuha ko mula sa dating nakasulat na mensahe. Nang ilabas ko ito, bigla itong kumislap, nagtatalo ang liwanag sa kadiliman. At doon ko napagtanto, ang susi ay hindi lamang para sa isang pinto. Ito ay isang susi sa isang lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Anong pinto ang kailangan naming buksan? Halos mawalan na kami ng pag-asa nang biglang may lumitaw na isa pang portal sa harapan namin, mas maliwanag at mas makapangyarihan. At sa pagpasok namin dito, naramdaman ko ang kakaibang presensya na bumabalot sa amin, isang presensya na tila ba nag-uugnay sa amin sa isang mas malalim na misteryo. Sa gitna ng liwanag, natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng mga tanong na walang kasiguraduhan kung ano ang darating. Ngunit alam ko, sa likod ng bawat misteryo, sa likod ng bawat takot, ay mayroong isang katotohanan na naghihintay na matuklasan. Isang katotohanan na mag-uugnay sa amin bilang hindi lamang mga estranghero,
kundi mga tagapagligtas ng aming sariling kapalaran. Sa gitna ng madilim na kagubatan, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Tila sinasalamin ng takot na pumupuno sa aking dibdib. Ipinagpatuloy namin ni Eliza, ang babaeng estranghero na ngayon ay kasama ko sa kabila ng panganib, ang aming paglalakbay patungo sa lugar na sinasabing pinagmumulan ng mga kakaibang pangyayari. Ang dilim ay unti-unting lumalalim at ang mga anino ng mga puno ay tila nagiging mga multo na patuloy na nagmamasid sa amin habang kami ay naglalakad. Nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Eliza sa mababang tinig habang bahagyang tumigil siya upang makinig sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naglalago sa dilim na para bang may hinahanap. Tumango ako kahit pa ang hindi ko lubos na maintindihan kung ano nga ba ang nararamdaman ko. Ang hangin ay tila may daladalang bulong, mga tunog na hindi ko maipaliwanag. Para bang hindi kami nag-iisa na may ibang presensya sa paligid na nagmamasid sa bawat galaw namin. Habang patuloy kaming naglalakad, biglang nagliwanag ang paligid. Isang liwanag ang nagmula sa itaas, mula sa mga bituin na tila nagtipon upang gabayan kami. Sa kabila ng liwanag, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maalis sa aking isipan, na para bang ang liwanag mismo ay may daladalang babala. May narinig akong kwento tungkol sa lugar na ito, sabi ni Eliza, na tila bumabalik ang lakas ng loob habang kami ay patuloy na lumalakad. Sinasabing may mga nilalang mula sa kalaliman na nagbabantay dito. Mga nilalang na hindi natin maipaliwanag. Hindi ba't iyon nga ang dahilan kung bakit tayo narito? Sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili, upang malaman ang katotohanan, upang makita kung ano nga ba ang nasa likod ng mga kwento. Ngunit sa loob ko, alam ko ring may bahagi ng aking pagkatao na natatakot sa maaaring matuklasan namin. Ano nga ba ang tunay na banta mula sa kalaliman na sinasabi ng mga kwento? Noon ko narinig ang isang kakaibang tunog, isang bulong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumigil kami ni Eliza, nagkatinginan, at sa isang iglap ay nagdesisyon kaming sundan ang tunog na iyon. Ang tunog ay tila patawag, isang pangungusap na hindi namin maunawaan, ngunit alam naming kailangan naming pakinggan. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinagmumulan ng tunog at sa aming paglapit, unti-unting bumukas ang lupa sa harap namin. Isang maliit na lagusan ang bumungad, tila imbitasyon mula sa kalaliman. Nagkatinginan kami ni Eliza at sa aming mga mata ay naroon ang parehong tanong. Paano kung ang lagusan na ito ang daan patungo sa katotohanan? Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na pumasok, ngunit ang mga paa ko ay tila may sariling pag-iisip. Sinundan ni Eliza ang bawat hakbang ko. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa loob ng lagusan, naramdaman ko ang hangin na bumabalot sa amin. Malamig at tila may daladalang mensahe. Habang kami ay naglalakad sa masikip na daan, ang tunog ng bulong ay patuloy na nagiging malinaw. Hindi ito boses. Ito ay isang awit na tila nagmumula sa puso ng kalaliman. Ang awit ay may kakabit na lungkot, na para bang ang mga nilalang mula sa ilalim ay may hinanakit na hindi maipaliwanag. Sa dulo ng lagusan, isang malaking kuweba ang bumungad sa amin. Sa gitna ng kuweba ay isang liwanag na tila umaagos mula sa isang misteryosong pinagmulan. Sa likod ng liwanag ay may mga anino, mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Ang mga anino ay gumagalaw, ngunit hindi sila nakakatakot. Sila ay tila nagmamasid lamang. Eliza, bulong ko, ano nga ba ang nakikita natin? Ngunit bago pa man siya makasagot, ang liwanag ay biglang nagbago. Mula sa gitna ng liwanag, isang nilalang ang lumitaw. Isang nilalang na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ang kanyang anyo ay tila likha ng tubig at hangin. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng kakaibang pagyanig sa paligid. Hindi kayo dapat narito, sabi ng nilalang,
Ang kanyang tinig ay tila bahagi ng awit na narinig namin. Ngunit ngayon na narito na kayo, kailangan niyong malaman ang katotohanan. Napatitig kami ni Elisa sa nilalang, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ang kanyang presensya ay malaon na nagbigay sa amin ng kasagutan, ngunit ang kanyang mga salita ay nagdudulot ng mas marami pang katanungan. Paano namin malalaman ang katotohanan? Tanong ni Elisa. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Ngumiti ang nilalang, isang ngiti na puno ng misteryo. Ang kalaliman ay may lihim na hindi ninyo pa nauunawaan. Ngunit ang panahon ay darating na kahit ang mga estranghero ay magiging bahagi ng kwento. At sa isang iglap, ang nilalang ay naglaho. Iniwan kami ni Elisa sa gitna ng kuweba, puno ng katanungan at pangamba. Sa likod ng aming mga isip, alam naming ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, na ang banta mula sa kalaliman ay mas malalim kaysa sa aming inaasahan. Sa pagbuka ng umaga, tumayo kami ni Mira sa harap ng aming himpilan sa masukal na kagubatan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay nagbabanta ng ulan, ngunit hindi iyon naging hadlang sa aming determinasyon. Kahapon, natuklasan namin ang isang sinaunang mapa na nakaukit sa isang bato na tila naglalaman ng mga palatandaan patungo sa isang nakatagong kayamanan o banta mula sa kalaliman. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Tanong ko kay Mira habang tinititigan namin ang mapa. Mahigit 1 linggo na tayong nag-iimbestiga, ngunit hindi pa rin natin lubos na nauunawaan. Sagot niya, ang kanyang mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kinang ng pag-asa. Ngunit isang bagay ang tiyak, kailangan nating sundan ang mga marka na ito. Nagsimula kaming maglakbay, sinusundan ang landas na itinuturo ng mapa. Habang mas lumalalim kami sa kagubatan, ang mga puno ay nagiging mas matataas at mas makakapal. Ang liwanag ng araw ay halos hindi makapasok. Ang katahimikan ng paligid ay nagbibigay ng hindi mapaliwanag na kaba sa aking dibdib. Ang mga hakbang ni Mira ay mabilis at determinado. Tila siya ay may hindi mapigilang hangarin na matuklasan ang katotohanan. Habang patuloy kaming naglalakad, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Hindi ko maintindihan kung ano ito, ngunit parang may mata na nakamasid sa amin. Lumingon ako sa likod ngunit wala akong nakita. Sinasabi mo bang may nararamdaman kang kakaiba? Tanong ni Mira na tila nabasa ang aking isipan. Oo, parang may sumusunod sa atin, sagot ko. Pero baka imahinasyon ko lang. Nagpatuloy kami hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi karaniwang dinadaanan ng tao. Sa gitna nito ay may isang malawak na hukay, tila walang hanggan ang lalim. Ang paligid nito ay napapalibutan ng mga sinaunang ukit, mga simbolo na katulad ng nasa mapa. Tila ito ang sentro ng lahat ng aming pinaghahanap. Lumapit kami sa gilid ng hukay at napansin ko ang kakaibang tunog na nagmumula sa ilalim nito. Isang mababang ugong na parang bumubulong sa amin. Biglang nagbago ang hangin at naramdaman ko ang bigat ng presensya na kanina ko pa nararamdaman. Ano ito? Tanong ni Mira. Ang boses niya ay puno ng kaba. Baka ito ang banta mula sa kalaliman, sagot ko, ngunit ang aking isip ay puno ng katanungan. Kung ito nga ang banta, ano ang aming magagawa para pigilin ito? Habang pinag-aaralan namin ang paligid, napansin ko ang isang bahagi ng lupa na parang natatakpan ng mga dahon. Inalis ko ang mga ito at may nakita akong maliit na kahon na gawa sa bakal. Binuksan ko ito at sa loob ay may maliit na piraso ng papel na puno ng mga sinaunang karakter na hindi ko mabasa. Ngunit sa gitna nito ay may isang pamilyar na simbolo, ang simbolo sa mapa na nagsasaad ng panganib. Ang mga karakter na ito, sabi ni Mira habang iniinspeksyon ang papel,
Parang may kilala akong tao na makapagpapaliwanag nito. Bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, narinig namin ang tunog ng mga yabag. Mabilis kami nagtago sa likod ng mga puno at mula sa aming puwesto, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa hukay. Sila ay may dalang mga kagamitan na tila panghukay. Anong ginagawa nila dito? Tanong ni Mira habang sinisilip ang mga estranghero. Hindi ko alam ang sagot, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila narito para sa kapakanan ng iba. Ang kanilang kilos ay may halong pag-aalala at pagmamadali. Isang lalaki sa kanilang grupo ang lumapit sa hukay at nagsimulang magdeklara ng mga direksyon. Ano sa tingin mo ang plano nila? Tanong ko kay Mira. Parang may alam sila tungkol sa banta. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating malaman kung ano. Habang pinagmamasdan namin ang mga estranghero, biglang bumalik ang tunog mula sa hukay. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas nakakakilabot. Tumigil ang mga estranghero sa kanilang ginagawa at tumingin sa hukay. Sa isang iglap, ang lupa sa paligid ng hukay ay nagsimulang gumalaw, tila may buhay. Mira at ako ay napaatras sa takot, ngunit alam kong hindi kami maaaring tumigil. Kailangan naming malaman ang lihim ng kalaliman at kung paano ito maiiwasan. Biglang, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa isa sa mga estranghero. Ang lupa ay bumuka at ang hukay ay naglabas ng isang malaimpyernong liwanag. Ang mga estranghero ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit ang isa sa kanila ay nahulog sa hukay at ang liwanag ay naglaho. Napatitig kami ni Mira sa isa't isa, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang banta ay hindi lamang haka-haka. Ito ay tunay at narito na. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Mira, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit bago ko pa man siya masagot, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ang hukay ay nagsimulang umuga, tila may nais itong iparating. At doon ko naisip, ang kahon ay hindi lamang naglalaman ng lihim. Ito ay susi sa kung paano namin mapipigilan ang banta. Ngunit paano? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang tiyak, kailangan naming kumilos bago pa maging huli ang lahat. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpadama sa akin ng kakaibang kilabot habang kami ni Elara, ang babaeng estranghero na naging katuwang ko sa pakikipagsapalaran, ay naglalakad sa mapanglaw na kagubatan. Ang banta mula sa kalaliman ay hindi kami tinatantanan at ang bawat hakbang ay tila may dalang panganib. Sa kabila ng aming takot, pinipilit naming magpatuloy dahil alam naming naroon ang sagot sa aming hinahanap. Anong nararamdaman mo, Aris? Tanong ni Elara habang kami pansamantalang huminto upang huminga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kapansin-pansin na determinasyon sa kanyang boses. Pakiramdam ko ay para tayong hinahabol ng anino, sagot ko. Ang mga mata ko'y nagmamasid sa paligid na tila ba may nakatagong lihim sa bawat puno. Pero alam ko rin na malapit na tayong makahanap ng kasagutan. Patuloy kaming naglakad hanggang sa natagpuan namin ang isang lumang bahay na tila matagal nang iniwan. Ang pader nito'y dulot ng kalumaan, ngunit may kakaibang enerhiya na humahatak sa amin papasok. Ang aming mga puso ay bumilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi sa pag-asam na baka mayroong makapagbigay linaw sa napakalaking misteryo na bumabalot sa kalaliman. Sa loob ng bahay, mga lumang kasangkapan ang nagkalat at ang sahig ay natatakpan ng makapal na alikabok. Ngunit sa gitna ng kalat ay may isang bagay na agad naming napansin, isang lumang aklat na nakapatong sa mesa. Ang pabalat nito'y may mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, kinuha ko ito at binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng mga nilalang at lokasyon na tila hindi ka panipaniwala.
Aris, tingnan mo ito, bulong ni Elara. Ipinapakita ang isang pahina na may larawan ng isang lumang mapa. Ito ang lugar na hinahanap natin. Habang tinitingnan ko ang mapa, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa mga simbolo. Parang may nag-uudyok sa akin na sundan ang mga ito. Kailangan nating puntahan ito, sabi ko, tumutukoy sa isang markadong lugar sa mapa. Sa aming pag-alis sa bahay, hindi namin maiwasang makaramdam ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng takot nang maramdaman kong may nagmamasid sa amin. Parang may mga mata sa likuran namin. Ngunit kapag kami lumilingon, wala naman kaming nakikita. Ang misteryo ng kalaliman ay tila naging mas malalim pa at ang bawat hakbang ay nagiging mas delikado. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng mga kakaibang halaman. Ang mga ito'y kumikislap sa dilim, nagbibigay ng liwanag na tila ba may sariling buhay. Habang minamasdan ko ang paligid, naramdaman kong may kakaibang pagkilos sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay tila gumagalaw, nagbabadya ng panganib. Biglang may narinig kaming tunog mula sa likuran, ay isang malakas na ungol na hindi namin maipaliwanag. Tumayo ang balahibo ko habang si Elara ay humigpit ang kapit sa aking braso. Aris, ano yon? Tanong niya, puno ng takot ang boses. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na kailangan naming kumilos. Kailangan nating magtago, sabi ko, hinila siya patungo sa isang masisilungan sa likod ng mga puno. Habang nagtatago kami, naramdaman ko ang paglapit ng presensya ng kung anuman ang nagmamasid sa amin. Ang mga halaman sa paligid ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag at ang lupa ay patuloy na gumagalaw. Parang may banta na nagmumula sa ilalim, isang bagay na mas malaki kaysa sa amin. Nang bigla kaming hinila ng isang kakaibang puwersa. Isang puwersa na nagmula sa kalaliman na tila ba may sariling kalooban. Pagkatapos ng ilang sandali, natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang bahagi ng kagubatan na hindi namin kilala. Isang lugar na puno ng mga sinaunang estruktura at mga simbolo na katulad ng nasa aklat. Elara, tingnan mo ito, sabi ko, ipinapakita ang mga simbolo na tila kumikinang sa harap namin. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na gagawin, isang misteryosong figura ang lumitaw sa harap namin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim at ang kanyang presensya ay nagbigay ng takot sa aming puso. Hindi kayo dapat narito, sabi ng figura. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Nagkatinginan kami ni Elara, ang aming mga puso ay puno ng takot at pagkalito. Sino siya at bakit siya narito? Ngunit bago pa man kami makapagtanong, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kalaliman. Isang tunog na nagbigay ng babala sa amin. Isang tunog na nag-uudyok sa amin na tumakbo. Habang kami nagmamadaling umalis, alam namin kami papunta sa mas malaking misteryo. Ang banta mula sa kalaliman ay hindi pa tapos at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat hakbang ay may bagong tanong na naghihintay ng kasagutan, isang tanong na maaaring magbago sa aming kapalaran. At sa likod ng lahat ng ito, ang misteryosong figura ay nananatiling nagmamasid, puno ng lihim na hindi pa namin natutuklasan. Sino siya? At ano ang kanyang kaugnayan sa aming hinahanap? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng marka sa aming isipan, habang patuloy kaming naglalakbay patungo sa kalaliman. Sa gitna ng madilim na kagubatan, kami ni Lila ay patuloy na naglalakad palapit sa isang lugar na tila baga may misteryosong puwersa na humihila sa amin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kabog ng aking dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam na may mahalaga kaming matutuklasan. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng bulong ng mga dahon na parang may nais silang iparating sa amin.
Ano sa tingin mo ang naghihintay sa atin doon? Tanong ni Lila habang sinisikap niyang itago ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagtataka, ngunit may bakas ng determinasyon na hindi matitinag. Sa totoo lang, hindi ko alam, sagot ko habang pilit kong iniisip kung paano namin napasok ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng panganib, pakiramdam ko kailangan nating malaman ang lihim na nakatago sa lugar na ito. Patuloy kaming naglakad, sinisikap na huwag pansinin ang mga anino sa paligid. Ang kagubatan ay parang isang buhay na nilalang, may sariling ritmo at sigaw. Ang tunog ng aming mga yapak sa tuyong dahon ay nagiging musika sa ilalim ng kumikislap na bituin ng gabi. Hindi nagtagal, narating namin ang isang lumang gusali na tila iniwan na ng panahon. Ang mga pader nito ay may mga bitak at ang pintuan ay bahagyang nakabukas na parang inaanyayahan kami na pumasok. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang puwersang nagtutulak sa akin na pumasok sa loob. Sigurado ka bang ito na nga ang lugar? Tanong ni Lila habang tinitingnan ang paligid. Tumango ako. Oo, ito nga. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya dito. Sa pagpasok namin sa loob, isang malamlam na liwanag ang nagmula sa isang sulok. Ang mga lumang kagamitan ay nagkalat at ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan na tila nakatingin sa amin. Ngunit ang pinaka nakakapagtaka ay ang isang mesa sa gitna kung saan nakapatong ang isang lumang libro. Lumapit kami ni Lila sa mesa at sa bawat hakbang, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Binuksan ko ang libro at ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na hindi ko maintindihan. Ngunit sa ilalim ng mga pahina may nakatagong mapa. Mukhang ito ang daan papunta sa kung saan, sabi ni Lila habang tinitingnan ng mapa. Pero saan kaya? Habang pinagmamasdan ng mapa, napansin ko ang isang marka sa isang bahagi ng kagubatan na hindi namin napuntahan. Mukhang ito ang susunod na destinasyon natin, sabi ko, puno ng pag-asa na matutuklasan namin ang sikreto ng lugar na ito. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon na lumabas, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa likuran namin. Agad kaming napalingon at ang nakita namin ay isang anino na dahan-dahang lumalapit. Ang aming mga puso ay nag-umpisang bumilis ang tibok. Sino siya? Ano ang kanyang intensyon? Kailangan na nating umalis. Bulong ni Lila habang hinahatak ako papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man kami makalabas, ang anino ay nagpakita ng kanyang sarili. Isang matandang lalaki na ang mukha ay puno ng hiwaga at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit. Hindi kayo dapat nandito, sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad. Hindi kami naghahanap ng gulo, sagot ko, pilit na nagpapakalma. Gusto lang naming malaman ang sikreto ng lugar na ito. Ngunit ang matanda ay tila hindi interesado sa paliwanag namin. Ang sikreto ng lugar na ito ay dapat manatili sa dilim, sabi niya habang unti-unti siyang lumalapit. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin at ang bawat galaw niya ay tila may banta. Kung alam mo ang sikreto, bakit hindi mo kami tulungan? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Tumawa ang matanda, pero ang kanyang tawa ay parang nagdadala ng panganib. Dahil ang sikreto ay hindi para sa mga tulad ninyo. Maaari kayong makasira sa balanse ng kalaliman. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang puwersang nagtutulak sa akin na umalis. Hinila ko si Lila palabas at sa pagtakbo namin, narinig namin ang sigaw ng matanda. Hindi kami lumingon, alam namin na oras na para umalis. Nang kami ay makalayo na, huminto kami para huminga ng malalim. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman namin ang lupa na tila gumagalaw sa ilalim ng aming mga paa. Ang buong kagubatan ay tila nagising at sa gitna ng aming kalituhan,
nakita namin ang isang pinto na bumukas mula sa lupa. Ang pinto ay naglalabas ng liwanag na tila ba nag-aanyaya sa amin. Ngunit sa kabila ng liwanag, alam namin na ang pinanggalingan nito ay puno ng misteryo at panganib. Sa puntong iyon, alam namin na wala ng balikan. Ang kalaliman ay nagbigay ng bagong hamon at sa kabila ng aming takot, naramdaman namin na kailangan naming harapin ito. Ang pinto ay naglalabas ng tunog na tila ba nag-iimbita sa amin na pumasok at sa kabila ng aming pag-aalinlangan, kami ni Lila ay nagdesisyon na tumuloy. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pinto na ito. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, handa ba kami sa kung anumang lihim ang aming matutuklasan? Sa madilim na kailaliman ng kuweba, ang mga hakbang namin ay nag-aalangan. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa amin at ang bawat tunog ng aming mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding ng bato. Ang liwanag mula sa aming mga flashlight ay nagsisilbing gabay at proteksyon, ngunit sa bawat sulok ay may nakatagong panganib. Kami ni Eliza, ang babaeng estranghero na naging kasama ko sa di inaasahang paglalakbay na ito, ay palaging alerto. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya habang patuloy na naglalakad. Tumango ako kahit hindi niya iyon makita sa dilim. Parang may sumusunod sa atin, sabi ko, sinusubukang maging kalmado kahit ang puso ko ay tila nais kumaripas ng takbo. Nagpatuloy kami, bawat isa ay nakikinig sa mga tunog na nagmumula sa paligid. Ang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa stalactites, ang malumanay na bulong ng hangin, at ang tila pag-ungol ng lupa sa ilalim. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may iba pang naroroon, isang presensya na nagmamasid sa bawat galaw namin. Nang bigla akong mapatigil sa aking pag-iisip, napansin kong nawala si Eliza sa tabi ko. Eliza, tinawag ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Walang tugon. Nagpanik ako, ngunit alam kong hindi ito makakatulong. Kailangan kong manatiling kalmado. Sa pag-iikot ng aking flashlight, nakita ko siya sa di kalayuan. Nakatayo sa harap ng isang malaking pintuang gawa sa bato na tila nakaukit sa pader ng kuweba. Hindi ko napansin ito kanina. Mabilis akong lumapit sa kanya. Anong nakita mo? Tanong ko, pilit na sinusuri ang mga ukit sa pintuan. May mga simbolo, bulong niya, halos hindi ko marinig. Parang bahagi ito ng sinaunang kultura, ngunit hindi ko matukoy. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng mas malalim tungkol dito, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang mga bato sa paligid namin ay nagsimulang gumalaw at ang tunog ay lumalakas, isang malalim, umaalingaw-ngaw na tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko alam, sagot ko, sinusubukang pigilan ang takot na umakyat sa aking dibdib. Kailangan nating makaalis dito. Ngunit bago pa kami makagalaw, ang pintuang bato ay biglang bumukas at mula sa loob nito ay may lumabas na liwanag. Isang liwanag na tila humihigop sa amin papasok. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang pakiramdam ay parang isang puwersa na nag-aanyaya o marahil nag-uutos. Elisa, hindi! Sigaw ko, ngunit huli na. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming hinigop ng liwanag. Ang mundo ay umikot at ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nawala. Sa isang iglap, kami ay nasa ibang lugar. Isang lugar na puno ng mga tanawin at tunog na hindi ko pa nakikita o naririnig. Ang paligid ay tila isang krus na pagitan ng isang sinaunang lungsod at isang kagubatan na puno ng misteryo. Nasaan tayo? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sa totoo lang, wala akong ideya, sagot ko. Ang mga mata ko ay nag-uusyoso sa paligid. Parang ibang mundo ito. Habang sinusubukan naming maunawaan ang bagong kapaligiran, narinig namin ang mga yabag sa likuran namin.
Mabilis kaming nag-ikot at sa harap namin ay may isang grupo ng mga nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang mga katawan ay nababalutan ng mga balahibo at mga simbolo na katulad ng nasa pintuan. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Eliza. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit walang tugon mula sa kanila. Sa halip, lumapit ang isa at iniabot ang kamay na may hawak na isang bagay. Isang sinaunang amuleto na tila ginawa mula sa bato at ginto. Ang amuleto ay may mga ukit na katulad ng mga simbolo sa pintuan. Parang gusto nilang ibigay ito sa atin. Sabi ko, inaabot ang amuleto. Ngunit bago ko pa mahawakan ito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula dito. Isang enerhiyang tila nag-uugnay sa amin sa lugar na ito, sa mga nilalang at sa misteryo ng kuweba. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang paligid ay nagdilim at ang mga nilalang ay nawala. Kami ni Elisa ay nagising sa loob ng kuweba sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang pintuan ay muli nang nakasara at ang amuleto ay nasa aking kamay. Nagtataka ako kung ano talaga ang nangyari. Ano ang ibig sabihin ng amuleto? Ano ang koneksyon namin sa mga nilalang? Ngunit bago ko pa maisip ang mga sagot, narinig ko ang tunog ng mga yabag. Isang tunog na hindi nagmumula sa amin. May ibang tao sa loob ng kuweba at ang kanilang presensya ay nagdadala ng kakaibang banta. Kami ni Eliza ay napatingin sa isa't isa. Alam namin na hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Ang amuleto ay ang susi. Ngunit ano ang susi sa kung ano? Sa aming likuran, ang tunog ng mga yabag ay lalong lumalapit at alam namin na kailangan naming kumilos bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng dilim na bumabalot sa paligid, naramdaman ko ang init ng liwanag na nagmumula sa lampara na hawak ni Elara. Ang kaniyang ngiti, bagamat may halong kaba, ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Pareho kaming hindi sigurado sa mga susunod na hakbang, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa tuwing titingnan ko siya, ramdam ko ang tibay ng aming pagkakaibigan na nabuo sa kabila ng pagiging estranghero sa isa't isa. Nandito na tayo, bulong ni Elara habang tumatanaw kami sa lagusan ng kuweba na tila humihinga sa bawat pag-ihip ng hangin. Ang tunog ng dagat sa malayo ay pumapailan lang, nagbibigay ng nakakatakot ngunit kapanapanabik na musika sa aming mga pandinig. Nagsimula kaming maglakad papasok, tahimik at maingat, sa bawat hakbang na tila ba sinasabayan ng ritmo ng tibok ng aming mga puso. Ang amoy ng alat ng dagat ay unti-unting napapalitan ng malansang hangin mula sa kalaliman. Sa kabila ng takot, hindi kami nag-atubili. Alam namin na may nakatagong panganib sa loob, isang misteryo na kailangan naming lutasin upang makaligtas at makalabas ng ligtas. Sa bawat galaw ng aming mga paa, nararamdaman ko ang pag-init ng aking palad na nakahawak sa lampara. Ang liwanag nito ang naging gabay namin sa madilim na landas. Tingnan mo ito, bulong ko kay Elara habang itinuturo ang mga ukit sa pader ng kuweba. Ito'y mga simbolo ng sinaunang wika na tila mga babala at kwento ng mga naunang naglakbay sa loob ng kuweba. Mukhang may mas malalim na kasaysayan ang lugar na ito. Pinag-aralan namin ang bawat ukit. Ang iba'y tila mga larawan ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita sa totoong buhay, mga hayop na may pakpak na parang sa paniki, at mga halimaw na may mahahabang kuko. Ang bawat isa ay tila nagkukwento ng labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, isang labanan na patuloy na nangyayari sa loob ng kuweba. Habang abala si Elara sa pag-unawa sa mga simbolo, napansin ko ang kakaibang tunog na nagmumula sa likod ng isa sa mga pader. Isang mabagal na pag-uugong na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko na agad niyang sinagot ng isang tango. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hinahanap ang pinagmumulan ng tunog.
Sa gitna ng aming paglalakbay, bigla kong naramdaman ang lamig na dumampi sa aking batok. Isang malamig na hangin na tila nagmumula sa likod ko. Bumilis ang tibok ng aking puso, ngunit pinilit kong kalmahin ang sarili. Baka ito'y isa lamang sa mga natural na paggalaw ng hangin sa loob ng kuweba. Ngunit nang lingunin ko si Elara, kita ko sa kaniyang mga mata ang parehong takot na nararamdaman ko. Pareho kaming nakaramdam ng kakaibang presensya, isang anino na tila sumusunod sa bawat hakbang namin. Ang lampara ay nagbigay liwanag sa aming daan, ngunit sa likod nito, naroon ang anino ng hindi kilalang panganib. May kailangan tayong malaman, sabi ni Elara habang tinitingnan ang isang bahagi ng pader kung saan mas maliwanag ang mga ukit. Dito nakalarawan ang isang seremonya, mga tao na nag-aalay sa isang nilalang na tila nasa gitna ng isang altar. Mukhang may susi ang mga ukit na ito sa misteryo ng kuweba. Habang tumitingin kami, biglang nawala ang liwanag ng lampara. Nagdilim ang paligid at narinig ko ang isang mahinang tawa, isang tunog na nagmumula sa dilim. Hinawakan ko ang kamay ni Elara, pinipilit na manatiling kalmado sa kabila ng takot. Sa isang iglap, bumalik ang liwanag ng lampara. Ngunit ang nawala ay hindi na ibalik. Ang pader na dati puno ng mga ukit ay ngayon wala na. Parang ito'y pinalitan ng isang blangkong pader, isang pader na tila ba nagtatago ng lihim. Anong nangyari? Tanong ni Elara, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na kailangan naming matuklasan ang katotohanan bago pa kami tuluyang lamunin ng dilim ng kuweba. Sa huli, ang tanging naririnig namin ay ang tunog ng dagat, isang tanda na ang kalaliman ay may gustong iparating. Habang nag-iisip kami ng susunod na hakbang, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Isang pagyanig na tila ba nagbabanta, isang babala na malapit na kaming makaharap sa hindi inaasahang panganib. At sa likod ng pagyanig, maririnig ang mga hakbang ng isang nilalang na papalapit mula sa kalaliman. Isang estrangherong halimaw na nagtatago sa dilim. Sa wakas ay narating namin ni Ana ang dulo ng makipot na lagusan. Ang daan ay tila walang katapusan, puno ng mga liko at pagliko na nagpaikot sa aking isipan. Ang dilim na bumabalot sa amin ay tila isang makapal na kumot na hindi matanggal-tanggal. Ang mga hakbang namin ay unti-unting bumagal, pagod na sa paglalakad sa loob ng mahabang oras. Hanggang sa naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa harapan. Malapit na tayo, sabi ni Ana, ang tinig niya ay may halong pag-asa at kaba. Lumabas kami sa lagusan at natagpuan ang aming mga sarili sa isang malawak na kuweba. Ang kisame nito ay napakataas, mistulang isang katedral na gawa sa bato. Sa gitna ng kuwebang iyon ay may isang malalim na balon na tila walang katapusan ang lalim. Ang mga pader ng kuwebang iyon ay puno ng mga ukit, mga simbolo at sulat na hindi ko maintindihan. Ang mga ito ay kumikislap sa liwanag ng aming mga flashlight. Narito na tayo, bulong ni Ana, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa balon. Ito ang sentro ng lahat ng misteryo mula sa kalaliman. Tiningnan ko siyang mabuti, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Napaisip ako kung ano nga ba ang nagtulak sa amin pareho na magpatuloy sa kabila ng panganib. Dalawang estranghero na nagkataong nagtagpo dahil sa isang kakaibang pangyayari na tila pinaglaruan ng tadhana. Bakit mo gustong malaman kung ano ang nasa ilalim niyan? Tanong ko sa kanya. Ang pamilya ko. Nawala sila nang subukan nilang alamin ang sikreto ng balon na ito. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot at hinanakit. Kailangan kong malaman kung ano ang kinuha sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya tumahimik na lang ako. Lumapit kami sa gilid ng balon. Tinanggal ni Ana ang kanyang backpack at sinimulang ilabas ang mga kagamitan. May dala siyang mahabang lubid,
mga karabin, at iba pang mga gamit na pang-akyat. Kailangan nating bumaba, sabi niya habang inaayos ang mga kagamitan. Tumingin ako pababa sa balon. Ang dilim nito ay tila sumisipsip sa liwanag ng aming mga flashlight. Hindi ko maipaliwanag, pero may naramdaman akong kakaibang sigla at kaba sa aking dibdib. Handa ka na ba? Tanong ni Ana. Kahit may pag-aalinlangan, tumango ako. Sinimulan naming itali ang lubid at isinuot ang mga harness. Habang ginagawa namin ito, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng balon. Isang mababang ugong na tila nagmumula sa kailaliman. Nagkatinginan kami ni Ana. Nararamdaman mo ba yan? Tanong niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang ugong na iyon ay tila isang tawag, isang paanyaya mula sa hindi namin maipaliwanag na puwersa sa ilalim. Hinawakan ni Ana ang kamay ko saglit at nagsimula na siyang bumaba. Sumunod ako sa kanya. Ang bawat hakbang pababa sa lubid ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Habang bumababa kami, unti-unting lumalakas ang ugong. Para itong isang lumang makina na muling umaandar pagkatapos ng mahabang panahon. Biglang naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid namin. Ang mga simbolo sa pader ay tila nagsimulang kumislap ng mas maliwanag at sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila nag-iba, ang mga pader ay nagliwanag at ang mga ukit ay tila naging buhay. Ana, sigaw ko, pero hindi siya sumagot. Ang paligid ay tila nag-iba, para bang napunta kami sa ibang mundo. Ang ugong ay naging isang tugtog, isang melodiya na hindi ko maipaliwanag. Ang mga ukit sa pader ay tila naglalaman ng mga kwento ng mga sinaunang panahon, mga larawan ng mga nilalang, at tao na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. At doon ko nakita si Ana, nasa ilalim na ng balon, tila wala sa sarili. Hawak niya ang isang piraso ng bato na may kakaibang kislap. Ito ang hinahanap natin, bulong niya, ang kanyang tinig ay parang nasa ilalim ng tubig. Biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay umikot at nagdilim. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ko. Ang mga ukit ay nagliwanag ng husto at ang tunog ng mga ito ay bumalik sa dati, isang mababang ugong na puno ng misteryo at panganib. At sa isang iglap, bumalik kami sa simula. Nakatayo kami sa gilid ng balon, parang walang nangyari. Ngunit alam ko may nagbago. May isang bagay na bumalik sa amin mula sa kalaliman. Isang bagay na nagbigay ng babala. At doon ko napagtanto, hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento. Ano ang tunay na sikreto ng balon? At bakit ito tila buhay? Ano ang tunay na layunin ng mga simbolo sa pader? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin at alam kong hindi ko ito matatakasan. Ang kwento ko at ni Ana ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa kaibuturan ng madilim na kuweba, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang aking mga hakbang. Ang mga tunog ng tubig na tumutulo mula sa kisame ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Sa likod ko, si Elina, ang babaeng estranghero na naging kakampi ko sa di inaasahang pagkakataon, ay humihingal ngunit matatag pa ring sumusunod. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang banta mula sa kalaliman ay tila nag-uudyok sa amin upang magpatuloy. Alam mo ba kung hanggang saan ang lalim nito? Tanong ko sa kanya habang kami tumigil sandali upang magpahinga. Ang aming mga mata ay nakatuon sa kakaibang liwanag na nagmumula sa dingding ng kuweba, na para bang may isiniwalat na misteryo ang bawat kislap nito. Hindi ko alam, sagot ni Elina. Ngunit ang nararamdaman ko ay tila may humihila sa atin papalapit. Parang may puwersang hindi natin maipaliwanag. May kung anong kaba ang bumalot sa akin. Ang aming mga hakbang ay tila nagiging bahagi na ng isang mas malaking kuwento. Isang kuwentong hindi namin pinili, ngunit kami ang mga pangunahing tauhan. Ang naririnig naming mga bulong ng hangin ay tila nagiging mas malinaw
habang kami papalapit sa pinagmumulan ng liwanag. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang isang malawak na bulwagan sa loob ng kuweba. Sa gitna nito ay may isang altar na yari sa bato at sa ibabaw nito ay may isang sinaunang libro na tila lumang-luma, na ngunit naglalaman ng mga hindi pa nababasang pahina. Ang mga simbolo sa libro ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok mula sa isang maliit na siwang sa kisame ng bulwagan. Lumapit si Elina sa altar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. "Ito ang dahilan kung bakit tayo narito," sabi niya, habang dahan-dahan niyang binuksan ang libro. Nang simulan niyang basahin ang mga simbolo, naramdaman kong unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga pader ng bulwagan ay tila gumagalaw at ang hangin ay nag-iba ng direksyon. "Elina, ano ang nangyayari?" Tanong ko, pilit na pinipigilan ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. "Ang mga simbolo," sagot niya habang patuloy na nagbabasa. "Ito ay mga babala. Ang kalaliman ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang puwersang pilit na bumubuhay sa mga nakalimutang alaala at mga pagkakamali." Sa kanyang mga salita, biglang lumitaw sa paligid namin ang mga imahe ng mga tao, mga pangyayari at mga lugar na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Ang mga ito ay mga alaala ng mga buhay na nawala, mga pangarap na napariwara, mga sinumpang pangako. Puno ng pagkamangha at takot, sinubukan kong lumayo, ngunit hindi ko magawa. Ang mga alaala ay tila may sariling buhay, umaagos sa hangin at bumabalot sa amin. "Elina, paano natin ito mapipigilan?" Tanong ko habang ang mga imahe ay unti-unting nagiging mas malinaw at mas makapangyarihan. "Hindi ko alam. Ngunit kailangan nating malaman ang lihim ng aklat na ito," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa huling pahina ng libro. Sa huling pahina, may isang simbolo na naiiba sa lahat ng iba pa. Ito ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba, na para bang ito ang susi sa lahat ng misteryo na bumabalot sa amin. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang kahulugan nito, narinig namin ang tunog ng mga yapak na papalapit mula sa likod ng altar. Agad kaming lumingon at nakita ang isang anino na tila bumabalot sa buong bulwagan. Ang anino ay nagsalita, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan at takot. "Kayo ang mga pinili. Kayo ang magbubukas ng pinto patungo sa kalaliman." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang puwersa ng hangin na tila bumabalot sa amin. Pinipilit kaming sumunod sa kanyang utos. Si Elina ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. "Kailangan nating magpasiya," sabi niya. "Ano ang gagawin natin? Susunod ba tayo sa banta ng kalaliman o lalaban tayo para sa ating kaligtasan?" Bago pa man ako makapagbigay ng sagot, naramdaman kong unti-unting naglaho ang liwanag mula sa bulwagan at kami nabalot ng kadiliman. Ang huling bagay na aking narinig ay ang tunog ng mga yapak na bumabalik sa anino at isang tinig na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sa kadiliman, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumabalot sa akin. Ang aming paglalakbay ay nagbago sa isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng mga tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Ngunit alam ko na sa huling hakbang na aming ginawa, nagsimula ang isang bagong simula. Isang simula na puno ng mga misteryo na naghihintay ng kasagutan. Sa kabila ng pagod at takot na bumabalot sa aming mga katawan, patuloy kaming nagsusumikap ni Sofia na hanapin ang daan palabas mula sa madilim na kuweba na tila walang katapusan. Ang mga tunog ng mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa kisame ng kuweba ay tila musika ng pangamba, patak na nagbabadya ng panganib sa bawat hakbang. Habang naglalakad, pilit kong pinapakalma ang aking sarili.
Kaya natin to, Sofia. Hindi tayo pababayaan ng mga hakbang na ito, sabi ko, kahit pa ang boses ko ay may halong pagdududa. Nagpatuloy kami, ang mga ilaw mula sa aming mga flashlight ang tanging gabay sa madilim na paligid. Minsan, nagkakatama ang aming mga mata at kahit walang salitang lumalabas, nauunawaan namin ang isa't isa. Ang aming mga mata ay puno ng tiwala kahit paunang beses lang kami nagkakilala sa sitwasyong ito. Sa aming pag-usad, napansin ko ang kakaibang marka sa pader ng kuweba. Isang simbolo na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita. Sofia, tingnan mo ito. Parang may kahulugan ang marka. Bulong ko habang itinuturo ito gamit ang aking flashlight. Lumapit siya at inusisa ang figura. Mukhang bahagi ito ng isang sinaunang script. Natutunan ko ito sa isang klase noon sa kolehiyo. Ang sabi, ito raw ay babala sa mga intruder, paliwanag ni Sofia. Kahit na may halong pangamba, naisip ko na baka ito ang susi sa aming kaligtasan. Kung babala ito, marahil ay may daan palabas malapit dito, tugon ko, puno ng pag-asa. Nagpatuloy kami sa paglakad, sinusundan ng mga marka na unti-unting nagiging mas madalas. Hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng kuweba na tila mas maliwanag. May liwanag na nagmumula sa isang puting bato na nakalagay sa pedestal. Anong klasing bato yan? Tanong ko habang kami ay lumalapit sa liwanag. Hindi ko alam, pero mukhang mahalaga ito. Parang ito ang sentro ng mga simbolong nakita natin. Sagot ni Sofia, halatang nagtataka rin. Sa aming paglapit, napansin ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bato. Isang enerhiyang nagbigay ng kakaibang init sa aking katawan. Nararamdaman mo ba ito, Sofia? Tanong ko habang pilit kong pinipigilan ang kakaibang sensasyon. Oo, parang may buhay ang bato, pero parang hindi ito likas na narito, sagot niya at sa isang iglap, biglang lumiwanag ang paligid. Ang liwanag ay nagdala sa amin sa isang alaala. Isang alaala na tila hindi aming pag-aari. Nakita namin ang dalawang tao na nagtutulungan, tulad namin, ngunit sa ibang panahon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at tapang sa kabila ng panganib na kanilang hinaharap. Nakita namin ang kanilang pakikibaka, ang kanilang pagtutulungan hanggang sa dumating sila sa batong ito na tila nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ano ito, Sofia? Parang panaginip na hindi natin panaginip. Tanong ko habang hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ko alam, pero parang bahagi ito ng kwento ng kuweba. Isang kwento ng dalawang estranghero na nagtagumpay laban sa panganib. Sagot niya, puno ng pagkamangha. Habang unti-unting naglalaho ang alaala, bumalik kami sa realidad ng kuweba. Ang bato ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa, ngunit hindi namin alam kung paano ito gagamitin. Sa kabila ng katanungan, naramdaman namin ang pag-unlad hindi lang sa aming pisikal na paglalakbay, kundi pati na rin sa aming pagkakakilala sa isa't isa. Ngunit bago namin tuluyang maiwan ng bato, isang malakas na ugong ang narinig namin mula sa kalaliman ng kuweba. Isang tunog na tila nagmumula sa likod ng pader papalapit sa amin. Ang tunog ay nagdala ng takot, ngunit sa halip na tumakbo, naramdaman namin ang pangangailangan na manatili. May paparating, Sofia. Hindi ko alam kung ano, pero kailangang malaman natin, sabi ko, pilit na pinapalakas ang loob. At sa pag-aabang namin, biglang bumukas ang pader sa aming harapan. At mula rito ay lumabas ang isang nilalang na hindi namin inaasahan. Isang nilalang na tila tagapagbantay ng kuweba. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na tila nag-uutos sa amin na huwag mag-atubiling magtanong. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng nilalang sa tinig na parang alon ng dagat. Sa kabila ng takot, sinubukan kong sumagot. Hinahanap namin ang daan palabas at ang kahulugan ng kuweba. Ngumiti ang nilalang at isa itong mga ngiti na puno ng sikreto. Ang hinahanap niyo
ay hindi daan palabas, kundi daan papasok. Papasok sa katotohanan ng inyong mga sarili. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming misyon. Ang kuweba ay hindi lamang pisikal na hadlang, kundi isang daan tungo sa mas malalim na pag-unawa. Ngunit bago pa man namin masuri ang mga salitang iyon, biglang nawala ang nilalang, iniwan kaming may mas maraming tanong kaysa sagot. At sa aming pag-iisa, naisip ko ang daan na hinahanap namin ay hindi lamang palabas, kundi papunta sa kalaliman ng aming pagkatao. Ngunit paano namin ito matutuklasan?